Galit na mga kababayan, yung mga Marcos loyalist, pati yung mga biktima ng AGK ng previous administration. Sabi nga natin, napuno na yung salop. Kailangan na sigurong kalusin. Ito yung feeling mga kababayan ng mga supporters ng ating Pangulong BBM. Kaya naglunsad sila ng rally sa harap ng Senado. Ngayong araw na to, ayan po sila. Ang demand mga kababayan, ikulong si Digong. Papasukin na ang ICC. Welcome ICC sa bansa, panagutin ang may kasalanan. Sabi ko sa inyo, ayaw kasing manahimik. Nasarapan niya siguro Mr. Maravillas talaga. Nakatikim po ng Palasyo Malacanang. Kaya hindi makapaghintay. Gigil na gigil sila mga kababayan na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok si Inday. Ito yung motibo dito mga kababayan sa series na mga nausog destabilization rally. Kaya lang po, yung sa Dumaguete City po, hindi na naman yata tuloy. Binawi ng munisipyo o ng city, ng mayor po yung permit. Buti nga sa inyo. Ang rason ng mayor po, sabihan niya ng PNP, hindi nila maigagaranti yung security ni Maudigs. At saka walaan niya kaming mga metal barriers na pwedeng gamitin to control the crowd. Yan ang sabi po doon sa communication na pinaabot po doon sa organizer. Yung organizer mga kababayan, reverend yung titulo, pero yung rally nila, prayer rally, punong-puno ng pagmumura. At paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito yung rally sa harap ng Senado. Mag-resign na. Pinagre-resign si Bato. Ayan po, Bato, mag-resign na. Matakot kapag pag pumasok ang ICC. Ayan po sila, Sa mga nasa Facebook yan, pasensya kayo kung nawalan po tayo ng signal. Mother. Ayan po. Ayan, nagtitipon-tipon sila doon. Nagagalit yung mga Marcos loyalist mga kababayan kasi alam nila yung sinasagawa. Kaya sa Senado po ginawa yung rally ng mga Marcos loyalist saka ng mga victims ng AGK ng previous administration. Kasi yung Senado sa paniwala po nila ginagamit ngayon para siraan yung ating Pangulong Bongbong. Yung investigation po sa PDEA leaks na sinasagawa po ni Senator Botas, ni Bato. Talaga niya, Mr. Maravillas, may butas. At gusto nilang papasukin na yung ICC. Kasi po, alam nila itong mga destabilization po, hindi niya titigil ito pag hindi pa ito kinaladkad ng ICC po. Para tuldukan mga kababayan ang destabilization laban sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, nakikita po ng mga supporters ng ating Pangulo. Ang susi nito ay ang pag-allow ng ating Pangulong Bongbong Marcos na papasokin yung ICC. In other words, hinihiling mga kababayan ng mga Marcos loyalist na bumalik ulit tayo sa membership. Baka yun ang gustong mangyari. O diba? Umalis tayo. Yun ang strategy po ni Digong para hindi po siya makaladkad. Ituloy-tuloy pa rin pala yung investigasyon ng ICC. Sabi nga po ni Trillanes, baka by June or July, ipalabas na po yung warrant of arrest kay Maudigs. Yan ang sabi po ni Trillanes. Ito kasing grupo po ni Tinta King, walang tigil sa panggugulo po. Dinadaan nila po sa Prayer for Peace rally, akbang ng maisog. Ito yung binawian ng permit. Tingnan, Dumaguete City LGU, binawi ang permit na unang binigay para sa maisog rally
bukas May 7. Buti nga sa inyo kasi walang tigil kayo sa panggugulo. At ang PDEA leaks, mga kababayan, ay ginagamit nila ito para i-smear yung ating Pangulo na bangag. Yan ang gusto nilang palabasin na gumagamit po ng yung narrative ni Maudigs pa. Kaya sabi po ng PDEA, wala man na niya yan sa amin. Sa paniwala ng PDEA po, finabricate lang yung sinasabing document na may butas. Na dahil lang sa butas po, sabi ni Bato, authentic niya. What? Gustong itulad po kay Irap. Gagamitin nila yung Senate investigation para siraan yung ating Pangulo. Gatungan yung mga mamamayang Filipinong mag-alsa. Yun ang nahalata ng mga Marcos loyalist, mga kababayan. Kaya ang demand nila ngayon, mag-resign si Bato at papasokin na po yung ICC para pagdadamputin na po sina Bato, yung dating Pangulong Digong, damay pati si Inday. May rally nga din po, mga kababayan, May 15 yata, sa Liwasan. Kung hindi ako nagkakamali ng date, i-correct na lang ninyo kasi hindi ko na makita yung announcement. Basta ang sunod nito, mga kababayan, na rally sa sa Senado, na ang demand papasokin yung ICC, yung Saliwasang Bonifacio naman po. Ang demand po, mag-resign na po si Inday as DepEd Secretary. Piniperwisyo kasi nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tuloy-tuloy sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Ito nga po, Bagong Pilipinas, Serbisyo Fair, to visit 3 more Mindanao provinces. Pabalik-balik po sa Mindanao. Ayan the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair of the Marcos administration has already poured in billions of pesos in government services, financial aid, and livelihood assistance to 18 places and is scheduled to visit 3 Mindanao provinces this May and early June to serve the people. Kita ninyo, grabe nagkikinabang po. Hindi lang dito sa Luzon, sa Visayas. Ang Mindanao po hindi pinapabayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo ang ginagawa nitong Mindanaoan na dating leader po. Patuloy ang kanilang pamimirwisyo. Kasi nga po, nabuking yung secret deal para hindi po sila mapahamak other than yung ICC. Gusto nilang tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Inday. Ganon ang kanilang agenda. Hindi papayag po yung mga Marcos loyalist kasi kitang-kita na naman po kung sino yung matuwid. May totoong pagmamahal sa bayan. Sabi rito, Speaker Martin Romualdez on Sunday said that the financial aid interventions being undertaken by the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos have already been pouring billions of pesos in financial and livelihood aid to poor but deserving citizens in the country including Mindanao. Apat sa 18 mga lugar at lalawigan ay nasa Mindanao. Halos lahat ng mga riyon ay napuntahan na ng serbisyo karaban na ito, kasama ang Bukidnon, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Davao de Oro. At sa susunod na mga araw at linggo, pupunta naman tayo sa Zamboanga City, Tawi-Tawi at Davao del Norte, sabi po ni Speaker Martin. The Speaker said the Marcos administration utilizes to its full extent the DSWD assistance to individuals in crisis situation or AICS and the Department of Labor and Employment tulong sa panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD para tulungan ang mga vulnerable sectors who are also the beneficiaries of flagship Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4Ps. Pagkatapos, piniperwisyo lang mga kababayan ng mga DDS, walang tigil po sa paninira. Sa kumpas mga kababayan ng dating Pangulong Maudigs at malamang may basbas sa kanila yung China. Tama? Back up mga kababayan ng China yung panggugulo. So sabi ni Martin Romualdez, sa ilalim ng direksyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, patuloy ang ating pag-abot sa ating mga kababayang dumadaing sa hirap ng panahon. At alam ito ng ating mahal na Pangulo. Kaya ang marching order niya sa buong pamahalaan ay gawin ang lahat
para maramdaman ng mga tao ang tulong mula sa gobyerno. Bukod dito anya, marami pang programa ang gobyerno katulad ng free college education, free health insurance at ang pagbibigay ng direct cash subsidies. At hindi lamang yan, kami dito sa Kongreso ay inatasan ng mahal na Pangulo na mag-isip pa ng mga paraan para sa ikagiginhawa ng ating mga mamamayan. Aling po dito yung speaker, si Martin Romualdez, para pasinayaan po yung mga projects dito. Yung MICE at saka yung pinakang malaking hospital po, Legacy Hospital sa Southern Luzon. Legacy ng ating Pangulong Bongbong. Medical center po siya, Southern Luzon Medical Center. Umaabot sa 500 rooms, mga kababayan. So the BPSF alone has facilitated the release of billions of pesos in government services and financial and livelihood aid, having serviced a total of 18 places in the provinces already and benefited millions of Filipinos. As an example, sabi po ni Martin, a total of 1.2 billion in government services and cash grants were rolled out in Sultan Kudarat alone to around 150,000 beneficiaries. Additionally, the House leader from Leyte continued a total of 500,000 kilograms of rice were also distributed in Sultan Kudarat along with a scholarship in livelihood aid sa mga mamamayan. Para sa lahat ng inisyatibang ito, alinsunod sa hamon ni Pangulong Marcos na magkaloob ng direktang serbisyo sa mga tao. Naging katuwang natin ang AIX ng DSWD para tugunan ang pangangailangan ng mga vulnerable sectors, mga mag-aaral na nahirapan na sa gastusin sa paaralan, mga magsasaka na kailangan ng kaunting tulak para umarangkada at mga maliliit na negosyante na kailangan ng tulong sa pagsisimula. Naniniwala ang Administrasyong Marcos na wala dapat naiiwan kasama ang lahat sa ayuda. Kaya patuloy tayong magsisikap na gumawa ng programa para sa lahat ng sektor makinabang sa tulong mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng speaker. Pagkatapos, yung kabilang partido naman po, walang tigil sa pagpaplat para tanggalin sa pagkapangulo ang ating presidente, BBM. Ganon. Kaya nagagalit po yung mga supporters ng ating Pangulo na napakarami. Nag-organize na sila, mga kababayan, ng rally sa harap ng Senado. Pakinggan natin itong mga sinasabi rito ng mga speakers. Ito yan hanggang ako'y tumanda hanggang ngayon. Ayaw nilang merong matinong Pangulo na mauupo sa Pilipinas. Gusto nila tayo maging alipin ng mga kapitalistang malalaki na tinatawag nating mga nag-aaring uri. Kaya naman tayo nagkakaganito dahil sa China. At ang mga Pilipinong nagiging tuta, mapit nila, sila ngayon ang kasangkapan para ibagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita-kita naman po natin ang mga galawan nila. Nagmamadali sila. Pero hindi na po obra yan, gaya ng ginawa nila kay Pangulong Erap Estrada. Hindi na mangyayari yan! Hindi na po mangyayari yun dahil nakikita natin na talagang maraming nagulat na. Kasi naman po, tayo mga Pilipino nung araw, hanggang ngayon binubusog sa politika, hindi sa ekonomiya. Na kung saan ang mga Chinese, sila ang totoong nagpahirap sa atin. Dati, bilib ako sa Chinese. Nung araw, bata ako, kinukwentuhan ako. Tutubo lang sila na nagrarali sa Chinese Embassy. Mayag ba kayo? Yes! Talampagin natin kasi abusado. Pati ating West Philippine Sea. Ang mga Islarong kinakamkam na dahil sa buhatang kay Duterte. Hindi po totoong mahina ang ating Pangulo. Si Duterte po yun dahil mahina po siya at marupok. At nakita natin ang kanyang naging pamumuno. Wala pong alam. Abogado, alam naman niya wala tayong batas na pagpatay.
Pero siya, nilagay niya ang kamay niya, ang batas, pumatay. Kakatakot po siya, di ba? Ngayon, papalit sa kanya ang kanyang anak. Papayag ba kayo, ang hila-hila na utak, no? Kaya, ako po, sinusuri. May na daw ang ulo ni Inday. Papayagan niya kayo, o kita ninyo. So alam na ng mga Marcos loyalist na agenda po ng mga Duterte. Gusto nilang i-destabilize, gusto nilang ikudita, gusto nilang gatungan ang revolusyon. Sa pamamagitan po nitong investigation sa Senado, ang tinawag na PDEA leaks para itulad kay Erap Estrada, yung ating Pangulong hindi na niya makapaghintay sila. Nasarapan nga po. Gusto nang iluklok si Inday. Magto 2 years pa lang po. Ganon katindi, mga kababayan. Ituloy natin. Madaling mainis, madaling magalit dahil sport trap daw nga siya. One Sara get. Ganon po ang kanyang sistema. Pero ngayon po, nakikita na natin ang mga lihim nila. Sistemang bulok. Gusto nila, sila pa rin ang makikilala din sa Pilipinas. Wala na tayong magagawa kundi magkaisa tayo mga kababayan. Tulungan natin ang ating Pangulo. Minanay lang niya ang mga kamalasan nangyari sa ating Pilipinas. Pero pinanindigan niya may magagawa siya at nakikita natin sa kanya ang maraming mabuting nagagawa niya na. 2 taon pa lang ho yan. Kaya suportahan natin, paglaban natin, alaala sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan. Dahil kung wala siya, wala po. Kaya dapat ito sigaw natin, manatili siya hanggang matapos ang termino. Dahil paano mangyayari yung this nation will be great again kung mawawala siya. Okay na po sana kung suportahan natin kanyang pinsan. Naniniwala po kay Romualdez, matino po ito. Marami na po siya nagagawa. Pero iba, huwag na po tayo magtiwala sa kanila. Dahil yan, mga nasusulsulan, mga marurupok din yan sigurado. Dahil nakikita natin, dito sa Senado, na po, sandak mamakmak, mga inutil. Sinasabi ko ng katotohanan sa inyo, wala silang silbi. Nakikita nilang pinagmamalumitan na ng mga Chinese sa Pilis-Pilis ang ating mga kababayan doon. Binubomba ng tubig. Hindi sila nagre-react. Inutil daw yung Senado pa? Pinapansin nila, kahit alam naman natin peke-peke yung mga dokumento nila. Tataka naman ako dito kay Senador Pato. Pa-answer lang, pinaiwala niyang tunay na raw yun. Ape, Vivian Perez! Kaya tayo mga kababayan, manalig lang po tayo magagawa ng ating Pangulo. 6 na taong kurako, gulog, kurako, sinasili. Magpasakop na tayo sa totoong leader, katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paglaban niya yung tsa-tsa, totoo po yan. Maraming babago sa atin. Yung mga kontra-kontra dyan, ng mga vloggers ni Duterte. Mga wala yan, mga bayaran yan. Marami tayo na... Ang bayaran daw po, yung mga vloggers ni Maudix. Pero yung mga DDS na laging nanonood sa atin, tayo yung tinuturo nila, inaakusang bayaran daw. Nag-cover nga lang tayo dito sa pagbisita ni Martin Romualdez. Journalist po ako eh. Siyempre, pag may event, I have to cover. Binabayaran daw ako. Di tanong ninyo kay Martin, o kung hindi kay Saldico, yung Chairman Committee on Appropriations. Tawagan ninyo kung magkano yung bayad sa akin sa pag-cover ng Bicoloco. Bicoloco Festival. As a journalist po, obligasyon ko na ipaabot sa inyo kung ano yung mga pangyayari dito. Di ba? Yan na po yung trabaho natin ever since na magka-empleyo po ako. 17 years old ako, nagsimula ng aking profesyon bilang isang broadcaster. Kaya ito yung aking anak buhay po, magpaabot sa inyo ng mga balita
Inong panahon na sinusupport natin, yung dating Pangulong Digong, hindi ako bayaran. Walang nag-aakusa sa akin. Yung mga dilawan, never na nagsabi na bayaran ako ni Digong. Mag-withdraw tayo ng support kasi yung mga ginawa niya nung pandemonyo, hindi natin nagustuhan. Pero never po ako nananawagan ng resignation o ikodita si Digong. Diba? Kasi sabi ko nga po, we have to respect the mandate. 6 years yung mandato niya. So patapusin na lang natin. At saka, mga kababayan, pipili na lang tayo ng matino na replacement ni Digong. Pag-expire ng kanyang term, wala tayong sinabi, wala tayong panawagan na mag-resign siya as president. Ngayon, kung may panawagan tayo kay Inday na mag-resign, hindi po as vice president kasi may mandato siya na 6 years, kundi mag-resign siya, mga kababayan, as DepEd Secretary. Kasi hindi natugma, mga kababayan, yung kanyang pananaw, yung kanyang galaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang secretary po, ang tawag niyan, alter ego ng Pangulo. Other self, madaling sabi. Saan ka nakakita po ng other self ng Pangulo? Iba sa kanyang self. Tama pa? So tama itong panawagan dito na papasokin na ang ICC. Unang-una, pinaninindigan natin yung UNCLOS, di ba? Kapatid ng ICC po yung UNCLOS. Pabor tayo sa UNCLOS kasi pabor sa atin yung desisyon. Pagdating sa ICC, hindi tayo pabor. So magiging inconsistent tayo niyan. Lalot, mga kababayan, ngayon, grabe yung ginagawang pamimerwisyo sa atin ng previous administration. Gusto nang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga ingrato po, walang utang na loob. Yung mga Marcos supporters ang nagkatapult sa kanila sa poder. Hindi man po sila kilala. 2016, hindi man sila kilala po. Mga Marcos loyalists yung bumuto po kasi galit sila sa mga dilawan. Kaya kinampanya nila si Digong. Kasama tayo sa bumoto, mga kababayan. Pero tingnan ninyo yung ginagawa ngayon. So, pakinggan natin muli yung mga sinasabi nila. Ako binabayaran. Sa planetang green. Kaya mga nakita ko, kasama ako sa EDSA Revolution, na-sandwich kami, hindi na kami pinalabas, pinakain kami para hindi umuwi. EDSA doon, andun din kung paano binagsak si Erap. EDSA 3, nandudumbi kami para supportan si Erap sa harap ng Malacanang, Mindiola. Akala namin, hirap-tap na kami. Marami po ako nagkaranasan. Pagkabata, hanggang ngayon, dito pa rin ako. Talaga napakawala yung sistema natin. Kaya kawawa tayo. Naghirap tayo dahil sa gusto ng mga nag-aaring uri na yan. Hindi naman tayo makasabay sa gusto nila. High standard of living. Pero silang may gawa. Hindi nakasabay ang mga mahirap. So yan, mga kababayan. Pakita pa yung isang speaker. Pakinggan natin, mga kababayan. May picture pa ni Senator Butas. Ay, bato. All Marcos loyalists, at hindi Marcos loyalists, ang panawagan ko lamang sa inyong lahat. Tayo, tulungan natin ang administrasyon, lalo na sa ating mga Pilipinong naghihirap. Tayo ang pag-asa, lalo na lahat din ng mga politiko, na merong kurap, merong hindi. Dahil yung kinukurap niyo kumahari sa mga kurapsyon, itulong niyo sa mga mahihirap para gumanda ang ating bansa. At ang ating Pangulo, hindi niya kaya mag-isaya. Nasa atin ang pag-asa ng ating administrasyon. Kung wala tayong baril, wala tayong gagamitin gas, ang gagamitin natin ay dasal. Hawa kamay, magkaisa. Kaya, mabuhay ang bansa ng Pilipinas. Sa mga senador na nasa loob, ang hinaing nating mga Marcos loyalists, yung pagbabarsag nila sa ating Pangulo. Ngayon, hindi tayo papayag na pabagsakin ang ating administrasyon. Ang kailangan natin dito, papasukin ng ICC para siya
ang umaresto sa mga Duterte. Dahil ang mga maliligang paratang na bangag ang ating Pangulo, hindi ang bangag ang pamilya Duterte. Fentanyl! Fentanyl! Kaya panawagan sa buong sambayan ng Pilipino, sa bansang Pilipinas, ibigay natin ang buong buo ang suporta sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Bilang isang senior citizen, tumatayo ako at tinitindigan ang pagkakataon na ito. Pasensya na kasi senior eh. Isa nagkakamali. Signora! Signora! 70 years old. Signora na po siya! Ngayon, tungkol naman sa West Philippine Sea, tayong mga Pilipino, hindi tayo papayag. Atin ang West Philippine Sea. Kaya atin ang bansang Pilipinas. Tayo din ang susuporta sa ating Pangulo pagdating dyan. Kaya tayong mga warriors ng PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, lahat tayo handa. Handa natin lahat ang sarili natin. Tayo ang pag-asa ng ating Pangulo. Kaya, mga kababayan sa bayan ng Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Anong masasabi mo dyan sa makinta Pangulo na yan? Isa pa to eh. Tingin ko rito para ipagkatry to eh. Siyempre pagtatakpan niya sa Duterte. Tao yan ni Duterte eh. Mayroon pang isang tanong. Oh. Anong masasabi mo rito na ganyan? Ay, adik yan eh. Ano nangyari dyan? Eh, siya yung adik. Hindi si Pangulong Bongbong. Hindi, siyempre. Ayan, tingnan naman ako ng itsura. Hindi naman itsura. Si Digong daw ang adik. Tingnan mo ang itsura. Ay, na adik. Oh. Ay, ba papayag? Siyempre hindi. At ang pinaparating ko sa lahat ng mga Pilipino, huwag kayong malapuan ang pag-iisip. Kailangan itanim nyo sa utak nyo lahat ng naririnig yung akusasyon sa ating Pangulo. Yan po ay walang katotohanan. Hindi ba natin isigaw mabuhay ang Pilipino? Abay, okay. Happy life lang, happy life. Ngayon, Mga first timer sa rally. Happy life mga tayo. kababayan, mga all Marcos loyalists, at hindi Marcos loyalists, ang panawagan ko lamang sa inyong lahat. Tayo, tulungan natin ang administrasyon, lalo na sa ating mga Pilipinong naghihirap. Tayo ang pag-asa, lalo na lahat din ng mga politiko na merong kurap, merong hindi. Dahil yung kinukurap niyo kumahari sa mga korupsyon. You see, mga kababayan, galit na po yung mga Marcos loyalists. Ipaglalaban nila yung ating Pangulong Bongbong. Ito pa, yung isa mga kababayan, pakinggan natin. Bakit kay PBBM ngayon? Ang lalaki mga drug lord ang nahuhuli nila. May patayan ba? Wala. Diba? Yun na lang, gamitin yung isip ninyo. Asaan ang katarungan sa mga namatayan? Dapat makamit yun, kaya dapat papasukin ang ICC. Panagutin si Duterte sa kanyang mga ginawa. Karumal-dumal ang kanyang pananungkulan noon. Kunyari ka pa, may pahalik-halik ka pa sa flag ng Pilipinas, ayun pala, nasa loob ang ulo mo. Kaya lumantad ka. Lumantad ang inyong tunay na kulay. Kaya inahamon kita, Duterte, at ang mga anak mo, kayo ang magpa-drug test. Titignan natin kung sinong bangag at sinong mga drug addict. Kayo mga protector nag-drug addict niya sa Davao, kaya hindi na nasumpo-sumpo. Malalaking drug lord ang nandiyan sa Davao. Pero anong ginagawa nyo? Dahil nagkakapera kayo. Dahil ang dalawa mong anak addict. Ikaw fentanyl naman. Addict ka sa fentanyl. Kaya huwag nyo ipato kay PBBM ang mga nangyayari sa inyo. Si PBBM never na niligarilyo, tapos sasabihin nyo, nagbabangag, addict. Patunayan ninyo sa administrasyon mo. Sinabi mo na yan. Bakit hindi mo kinasuhan? Yun na lang eh. Hindi naman kami mga bobo, mga loyalista namin. Hindi lang kami mga loyalista, ang mga pro-government. Alam nila yan.
Alam nilang katotohanan, kaya nandito kami ngayon para ipaglaban. Ipaglaban ang pang-aalis pusta mo kay BBM. Tama na, sobra na. Dapat ka nang kalusin. Sumusobra ka na. Pero hindi ka nakatikim sa amin ng mura, Duterte. Sa kabila ng pagmumura mo sa ating Pangulo, hindi ka nakatikim sa amin ng mura. Batikos lang kami. Salita lang, pero walang mura. Dahil ang mga loyalista may puso, makajos, matalino, hindi basta-basta pumapatol. Pagkos, sinisuwalat lang namin ang mga nasa loob namin. Kaya natin ang West Philippine Sea. Oo, amin, ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin to. Dahil natakot yung iba, magkagera daw, kayo ganyan. Magdasal lang tayo, may awan Diyos. Kung kayo talaga makajos, hindi makapera. Pero kung kayo makapera, wala. Diyan kayo at sa tutekain nyo. Huwag ninyo pairali ng pera, mga kababayan. Please lang po. Sabi ng speaker, atin na niya yung West Philippine Sea, inyo na si Duterte. Hindi sila, binawian sila ng permit doon sa Dumaguete City. Doon na lang kayo mag-rally sa Beijing, sa China. Buelo kayo doon. So yan po, pinalabas na yung galit ng mga Marcos loyalist. Napuno na sila. Pero nakita ninyo, walang pagmumura. Hindi ninyo naringgan ng pagmumura. Sabi mismo ng isang speaker doon, hindi kami magmumura. Ilalabas lang namin yung aming damdamin, yung aming galit. So ayaw nilang tularan kung ano ang ginagawang kabastusan ni Maudigs sa ating Pangulong Bongbong Marcos at maging ng mga DDS po. Nasabi nga natin po, mga kababayan, pag pinanood ninyo yung mga vloggers po na supporters nila, kung ano yung puno, siyang bunga. Like leader, like followers, pari-parehas po yung nilalabas sa kanilang mga bibig. Lahat kabulukan. Tama pa? Tayo rito, patawa-tawa lang po. Hindi tayo kidit, hindi tayo pikon. Kalma lang po tayo, mga kababayan. Yon ang pagkakaiba natin sa mga vloggers ng Fenta Kingdom. Sa kanila lahat, lahat poot at masasamang salita ang maririnig ninyo sa kanila. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.